Gusto yung inano nyo, kakasuhan nyo, makukulong, hindi na nagpakita. Ito ang batayan niya. Ano Wala sabi? niya kasing iniwang paper trail. Walang papel, Walang dokumento. papel ang dating House Speaker. Ano pa? Wala umanong pinirmahan. Ba, perfect nga. Hindi kinausap ang mga district engineer o kaya mga kontratista. At walang direktang koneksyon sa mga questionable transaksyon. Maliban nila siguro dun sa, halimbawa, tumestigo na si Saldico. Tinuturo niya si Romualdez, di ba? Yun nga, Giniit niya na kahit hindi mapatunayan ang criminal liability, hindi pa rin daw po titigil ang gobyerno. Patuloy ang investigasyon habang binabantayan ng publiko kung saan. Rebilla, no? Yun, dali. Gago din pala, no? Gwapo din pala. Patay na yung tao, tinatawanan pa. Di ba? Patay na, tinatawanan nyo pa. Kasama kayo dyan ni Lamas. Kita nyo? Yan, yung mag-join forces yan, mag-unity yan sila. Maasa yan si John Vic Remulla, siyang candidate for president ng BBM gang. At Department of Public Works and Highways, Yusek Catalina Cabral. Ilang oras bagong nangyaring insidente noong December 18. Si Mang Arnulfo, ang may-ari ng gas station malapit sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet, kung saan huling nakita si Cabral. Ayon sa mga residenteng nakasaksi dito sa bahaging ito ng Cannon Road nakaparada ang sasakyan ng driver ni former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. At kung titignan mula sa pwesto ko kung saan ako nakatayo ngayon, malinaw na tanaw ang konkretong harang na yon. Oo nga, no? Ang lugar kung saan sinasabing umupo si Undersecretary. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Bumibira kay Sara o kay BP Sara, nakakarma na. 150 insertion ang binibintang daw. Anong binibintang? Baka totoo. Hindi naman maglalakas ng loob itong si Congressman na Libiste. Nabanggitin ang pangalan mo. Ikaw, Kokey. Mr. Kokey. Baka totoo. At ano pa mga balita ngayon? Remulla, mahirap ituro si Romualdez sa flood control. Naku po, pinagtanggol pa yung amo. Atty. Guanzon, bumira, binardagol itong mga magnanakaw ng bayan. At na-group effort kay Tatay Digong. Bicol Saro Party List, pinaimbestigahan na, buti naman. Ilang residente malapit sa Cannon Road nagkwento. Nako, baka lalabas ang katotohanan patungkol dito sa nangyari kay Yusek Cabral. Yusek Cabral positibo sa identity present ayon talaga ba? Ba tayo niya ipakita? Hanggang ngayon wala pa rin. Kahit sa media hindi makita. Siya ba ang nasa pistura? Siya ba yung nasa nakalagay doon? Ano ba tawag yun? Yung mukha niya ba yung nandoon? Pinagluloko yung taong bayan, At ito, inamin na ni Remulla, ni John Vic, na hindi si Madriaga ang binisita ni BP Sara, kundi si Tebes. Ano sabi ng attorney? Attorney naman, gawa-gawa ka rin kwento, no, attorney. Yung attorney ni Tebes, nakakahiya ka, ito, sinabi na rito na hindi si Madriaga ang pinuntahan. May kakakuha ka pa yan na kliyente mo. Puros ka kasinungalingan. Diba? Ipasok na natin to. Booking na booking nga at kakahiya ka. Karma is waving. Ika nga. Tila hindi naintindihan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang mismong punto ng pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
Ayon sa mga netizen na sumusubaybay sa issue ng umano'y budget insertions sa DPWH. Matatandaang mariing bumuelta si Ridon sa panayam sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH kung saan tinawag niyang kasinungalingan ang alegasyon laban sa kanya. Aniya, super sinungaling si Congressman Leviste. Paano naman ako magkakaroon ng insertions kung hindi pa ako kongresista? Ipinunto ni Ridon na ngayong taon lamang siya naupo at wala pa siya sa kongreso nang binabalangkas ang 2025 national budget. Kaya aniya, imposible ang paratang. Gayunman, iginiit ng maraming netizen na nakapanood sa isang panayam ni Congressman Leviste na hindi si Ridon bilang individual ang tinutukoy ni Leviste, kundi ang Bicol Saro Party List mismo, ang organisasyon, bilang may kaugnayan umano sa mga insertions ayon sa kanila. Kita mo? Saka ikaw, Mr. Kokey, huwag kang bida-bida ha. Oo. Nagpapakilala ka ba? Ano ba gusto mong takbuhin? Gusto mong magsenador? Naku, mali yung linyala mo, boss. Ha? Kung sa mga Duterte ka luminya, pwede pa. Makakatakbo ka. Kaso nga lang, luminya ka sa mga magnanakaw. Sira ka. Oo, sira ka. Ha? Sira. Mananalo pa ba to? Party list. O, pag ginawa ng kwento at pinanalo ng milik-milik chairman, maaari. Pero hanggat sa makabubuti, hindi na iboto ng taong bayan ito. Wala namang ginawa. Bumira ng bumira. Bati ko sa BP Sara, sa mga Duterte. Ngayon, back to you. Is waving again. Sa palpal ka. Hindi mo kakayanin si ito si Tebes. Hindi mo, si Leviste. O kayo magtagisan ng talino. Diyos mio. Wala kang kakaunin. O lamang mo lang, makapalang mukha mo. Yung pisgi mo pala. Malinaw sa mga naunang pahayag ni Leviste na ang alegasyon ay laban sa party list entity at hindi sa personal na kapasidad ni Ridon. Dagdag pa ng mga netizen, mismong si Leviste ang nagsabi na hindi pa nakaupo si Ridon noong naipasok ang mga proyekto. Isang paglilinaw na umano'y hindi tinututulan, ngunit tila nililihis sa depensang ibinibigay. Kaya't si Congressman Leviste gumawa na agad ng resolution para imbestigahan agad ang Bicol Saro Party List. Leviste files resolution to probe Camsur's top contractor and Bicol Saro insertions, calls for Ridon's resignation as committee chair to make way for investigation. Batangas 1st District Representative Leandro Legardo Leviste is today filing a resolution for the House to investigate the DPWH projects for Bicol Gold Rock Construction, GCI Construction, and other companies owned by Steve and GGC Ibasco. Tama lang yung paimbestigahan na kayo. Saan nyo dinala yung 150 million? O kung hindi ka man sinasabi mo na hindi ka pa congressman noon, yung grupo mo, kasama ka na rin doon. Ismiyo naman, Marimar naman, pakahina naman eh. Ay, baka naghati-hati, sabi ni Aling Ledesma. Diba? Remulla, mahirap ituro si Romualdez. Bakit? Tinuro nga ni Saldico, bakit kayo hirap na hirap ituro? Baka maglaglagan kayo, damay-damay lahat. Hindi pa kayo tapos doon sa 500 million na muntik na. Kaya hindi pumirma ito si Dahayer o yung dating PNP chief sa usapin ng yung 500 million na mga bibili ng mga kagamitan. Di ba nagturuan sila? Baka siguro natatakot ka dyan kay Balulong na makapagdating ng araw pag kinanta mo siya at wala na kayong mga kapangyarihan, yari kayo. Back to you kayo. Di ba? Kuya Nelson, ipasok mo. Sabi niya, alam niyo, mahirap iugnay si dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control projects. Mahirap. Dahil napakalinis po ng paraan. Sige, totoo sinabi niya yan? Quote-unquote pa, napakalinis ng paraan ng operasyon nito. Ano ba yan? Para bang
Ayan ba sarcasm, nagpapatawa, o... May paghanga. May paghanga. Kasi dyan, di ba? Perfect crime. Hindi, perfect pagkakagawa. Hindi, tama yung sinabi mo eh. Oo. Kapag ka sinabi mo, napakalinis ng paraan ng operasyon ito, Oo. perfect crime nga yun. ang killing nun, may hinala kang may ginagawa siya, Oo. wala ka lang ebidensya. Tama. Nako. Yan ba yung sabi niya? Ito, sa isang palang panayam, sinabi ni John Vic na kahit nagsasagawa daw po ng investigasyon ng kanyang kapatid na si Boying Rimulya, nahihirapan umano sila makahanap ng direktang ebidensya laban kay Romualdez. Paano nga naman No. magkakaroon ng direktang evidence? yung may ebidensya, ay ayaw nyo pauwi ng Pilipinas. At saka yung nagturo, Inyo. inanapan nyo ng mali ang notaryo. Gusto yung inano nyo, kakasuhan nyo, makukulong, hindi na nagpakita. Ito ang batayan niya. Ano ba Wala sabi? niya kasing iniwang paper trail. Walang papel, Walang dokumento. papel ang dating House Speaker. Ano pa? Wala umanong pinirmahan. Ba, perfect nga. Hindi kinausap ang mga district engineer o kaya mga kontratista. At walang direktang koneksyon sa mga questionable transaksyon. Maliban na lang siguro dun sa, halimbawa, tumestigo na si Saldico. Ayan. Tinuturo niya si Romualdez, di ba? Yun nga, oo. Oo. Giniit niya na kahit hindi mapatunayan ang criminal liability, hindi pa rin daw po titigil ang gobyerno. Patuloy ang investigasyon habang binabantayan ng publiko kung saan hahantong ang usapin. Ayun, oo. Nasaan yung investigasyon? Halos nawawala na. Napunta na kay Cabral, napunta na kay Madriaga, napunta na kay sino ba itong lumulutang ng makapalamuka? Si Redon. Yung usapin doon sa flood control na binubulgar ni Saldico, mali-maletang pera, natatabo na paunti-unti. Ano ito? Yan ba talaga ang script bago matapos ang taon tapos din ang flood control issue? Wag naman. Diba? Yung ninakaw nyo, kita nyo, nagpumabot na ng 241 million daw yung pinasauli. Saan naman mapupunta yan? Ibigay nyo doon. Kung ako dyan, yung nakuha na, yung sinoli ni Alcantara, sinoli ni Sally, sinoli ni kung sino pa nagsoli, aba. Dalhin nyo yan sa PGH. Mas nakakabilib pa kayo. Dalhin nyo yan sa National Kidney Hospital, Heart Center. Kailangan na ating mga kababayan yan, lalong-lalo na yung mga may hospital bill, medication. Tama lang yan. Saan? Doon, dalihin. Baka mamaya dalhin na naman sa bahay nyo, wala na naman. Diba? Nakakaawa kayo. Ang swapang nyo sa pera. Kanyang quote. Meron ba? Direct? Graphics lang pala yun. If we look at all traces of evidence, he has no fingerprint anywhere. Ba? Ang sinasabi ba dito ay yung pagkamatay ni Yusek Cabral? Hindi. Yung pagkakasama Wala sa daw flood nakita control. fingerprint doon ni... Sa flood control. Nagkahalot-halot na tayo. But if we cannot get him criminally, we will get his ill-gotten assets. Ayun. Ay, hindi naman tama yan, Secretary. Kung walang ebidensya ng ginawang krimen, ba't mo makukunin yung mga... Ba't mo sasabing ill-gotten yung mga asset? Sabi, parang gusto, Wala talaga yun. Kasi nga kakampi niya yan. Di nga mga harap mga mama na tumakbong presidente, baka makatulong sa kanya yung mali-maletang pera. Diba? Ni Romualdez o ni Balulong. Baka yun ang inaabangan niya. Natutulong sa kanya sa pangangampanya. Kaya ayaw niyang bitawan. Ayaw niyang bigyan ng paimbestiga ng sobra-sobra. Diba? Atty. Guanzon, birahin mo. Sino to? Yan. Ito si John Vic Rebilla, no? Yun, dali. Gago din pala, no? Gwapo din pala. Patay na yung tao, tinatawanan pa. Diba? Patay na, tinatawanan nyo pa. Kasama kay Johnny Lamas. Kita nyo? Yan, yung mag-join forces yan, mag-unity yan sila.
Umaasa yan si John Vic Remulla, siyang candidate for president ng BBM Gang. At kasama si Lamas at ang Akbayan. Baka si Risa Ontiveros ang vice president niya. Grabe, no? Patay na si Yusek Cabral. Tinatawanan pa ng mga gago kayo. Di na kayo na awa. Sobra. Walang awa. O baka wasak lang. Yan. Wala nga awa talaga. Ito si John Vic Revilla, no? Remulla. Gago din pala, no? Gwapo din pala. Patay na yung tao, tinatawanan pa. Patay na, tinatawanan nyo pa. Kasama kay Johnny Lamas. Yan, yung mag-join forces yan, mag-unity yan sila. Umaasa yan si John Vic Remulla, siyang candidate for president ng BBM Gang. At kasama si Lamas at ang Akbayan. Baka si Risa Ontiveros ang vice president niya. Grabe, no? Patay na si Yusek Cabral. Tinatawanan pa ng mga gago kayo. Di na kayo na awa. Sobra. Walang awa. O baka wasak lang. Yan. Booking. Ha? Kawawa naman si Cabral. Hindi nga natin, pero hindi pa sigurado kasi na siya ba talaga yung nandun sa ano. Kaya malalim ang pagtingin dito ng tao eh. Hindi pa malalim ba o mababaw? Sorry, mababaw pala. Kasi hindi pa nila nakikita doon sa loob ng kahoy kung yun ba yung muka. Kasi may lumalabas na yung nakita sa picture, yung nakuha ng dashcam, lalaki. Di ba? Nakakagulat. Siya ba talaga ito? Nako, may nagko-comment nga eh. Ano yung Kuya Goods? Namamataan daw sa ano eh. Saan? Hindi pa natin bibigyan ng konkretong detalye ha. Baka lang. Kasi hindi pa natin kilala yung mga, yung mga nagko-comment na yan. Hindi natin kilala ng, yung kilala ng personal, yun. Nagko-comment lang. Namataan daw. Saan? Wag muna natin i-detalye yan. Baka, mali yung comment niyan. Pinaimbestigahan si Saro, Bicol. Kokey ka ba dyan? Ano yun? Dapat lang kayo paimbestigahan. So, Imbestigahan ni Batangas Congressman Leandro Leviste sa Yari Kamara ka. Party List ni Congressman Terry Ridon na Yari Bicol ka. Saro. Iniugnay ni Leviste ang party list sa ilang contractor na nakakuha umano ng mga proyekto sa gobyerno. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang mga kumpanya raw at gaano kalaki ang mga proyektong ito? Yes, Jiggy, sabi nga ni Congressman Leviste, naka-corner umano ng bilyon-bilyong pisong proyekto yung mga kumpanyang may kaugnayan umano sa Bicol Saro Party List. Ito raw yung Bicol Gold Rock Construction, GCI Construction at iba pang kumpanyang pag-aari ng mga kontratistang sina Steve at Gigi Ibasco. Nako. Ayon nga kay Leviste, abot umano sa 42.3 billion pesos Wow. yung halaga ng mga kontratang iginawad sa Ibasco companies sa Bicol region, habang 4.68 billion pesos naman sa Batangas. Maghahain nga ng resolusyon ngayong araw itong si Congressman Leviste para paimbestigahan yan sa Kamara. Pati na rin yung 150 million pesos na proposed projects umano ng Bicol Saro Party List sa 2025 DPWH budget. Para raw sa ilang road projects sa Camarines Sur ang pondong yan at ang kontrata ay iginawad sa Bicol Gold Rock Construction. Jiggy. booking. At Marian, ano ang sagot ni Ridon sa mga aligasyon ni Leviste? Jiggy, tinawag nga na sinungaling ni Congressman Ridon itong si Congressman Leviste. Walang sinungaling doon kasi kung alam niyo naman ang usok, 'di ba? Nag-aapoy yan pag may usok. Siguro talagang meron talaga at merong listahan na umabot ng bilyon yung nakuhang proyekto. Aba, baka
Mr. Kokey. Naku, yari. Kakakalabanin mo isang anak ng senador at oo, magaling na Gen Z. Naku, hindi ka mananalo dyan. At saka paniniwalaan ng taong bayan yan, hindi ikaw. Kasi ikaw may bahid ng ng pangit. May bahid ng nagtatanggol ka ng mga magnanakaw. Ito, si Kong Leviste, nagtatanggol ng ninanakawan. Galit sa magnanakaw. Binubulgar ang magnanakaw. Ikaw, alam mo na nga magnanakaw, sige pa rin ang pagtatanggol. Magkano? Pilipinas, babango ka pa ba? Agoy. Eto na. Meron lumalabas na naman. Ilang residente malapit sa Cannon Road nagkwento ng kung ano yung naranasan at na-experience sila. Na-experience? Kung ano yung usapin. Parang ito na naman yung yung babaeng in-interview dito yung shop niya eh. Ano kaya ito? Sino naman kito? Asawa ba ito? O bagong karakter? Bumili pa siya ng sigarilyo. Natambay lang talaga siya dyan. Nagtambay lang siya dyan sa bandarian. Na iniintay siguro yung oras kung kailan babalikan yung si Ma'am Cabral. Personal na nakaharap ni Arnolfo Milo si Ricardo Hernandez, driver ni dating Department of Public Works and Highways Yusek Catalina Cabral. Ilang oras bagong nangyaring insidente noong December 18. Si Mang Arnulfo ang may-ari ng gas station malapit sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet, kung saan huling nakita si Cabral. Ayon sa mga residenteng nakasaksi dito sa bahaging ito ng Cannon Road nakaparada ang sasakyan ng driver ni former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. At kung titignan mula sa pwesto ko kung saan ako nakatayo ngayon, malinaw na tanaw ang konkretong harang na yon. Oo nga, no? Ang lugar kung saan sinasabing umupo si Undersecretary Cabral bago mangyari ang insidente. Actually, hindi naman siya naggasolina rito talaga. Nag-standby lang siya. Kung makikita nyo, pwede nyong i-video mula rito sa paradaan niya, nagparada dun sa Bandaron. Kita naman yung inupuan ni allegedly na Ma'am Cabral. Kitang-kita naman niya yung inupuan. Mula rito sa sabi, kahit ito hindi naniniwala, allegedly, Ma'am Cabral. Kita niya naman. O kung meron lang sigurong CCTV ito lang sila boss, makikita kung sino ba talaga yung nakaupo doon. Allegedly. Ulitin natin, allegedly na Ma'am Cabral. Kita nyo, pwede nyong i-video mula rito sa paradaan niya, nagparada dun sa Bandaron. Kita naman yung inupuan ni allegedly na Ma'am Cabral. Kitang-kita naman niya yung inupuan. Kahit si Mamang Owner, hindi pa sigurado kung sino nga yun. Diba? Alam niya siguro. Nakita niya siguro. Ayaw lang siguro magsalita ni Kuya. Pero baka sa susunod, mapipilit. Baka magsalita. Mula rito sa gasolina hanggang doon sa dulo. Kasunod ng balitang pagpapakamatay ng dating DPWH official, binalikan ni Mang Arnolfo ang naging encounter kay Hernandez. Aniya, naging palaisipan sa kanya kung bakit hindi agad binalikan ng driver ang dating opisyal gayong iniwan niya itong walang kasama. Yun ang tanong ko sa kanya, bakit hindi niya binalikan niya. Pero actually, ako lang naman, para sa akin, siguro nakatulog siya. Kasi matagal din siya daw doon sa sasakyan. Yung nakapansin kay tatay sa kabila, na nakataas pa yung paa, na parang nakatulog na. Hindi sure ang oras kasi dismissal ng mga estudyante doon sa baba. Lumabas lang yung driver. Nakita ko lang dito sa sabi, nasilip ako dito. Sinilip ko dito. Baka ganun lang. Baka makapagod yun. Ayon naman kay Aramay Ginangan, bumili lang naman aniya si Hernandez sa kanilang tindahan at ordinaryo lamang naman ang ikinikilos ito. Bumili lang po tapos umalis na rin. Ganun lang po. Isang stick lang po. Makisindi lang po tapos umalis na rin. Sa salaysay naman ni Ben Faustino, sa kanya mismo nagtanong si Hernandez at hinahanap nito ang iniwan niyang amo sa lugar. Nung nakaupo ako dyan sa kurbada, mga ganitong oras, may huminto. Tapos,
nagtanong, meron ka bang nakitang babaeng dumaan dito? Sabi ko, wala naman. Tapos sabi niya, nakaparada ako doon sa bandaron sa baba. Bakit biglang nawala yung babaeng kasama ko? Sabi. Tapos sabi ko, baka meron kayong tampuhan. Wala naman, sabi naman niya. Samantala, dumami ngayon ang nag-oosyoso sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Kunyari, magpapagas yung mga motor o mga sasakyan, magtatanong lang kung saang banda nahulog si Ma'am Cabral. Curious lang, tinignan ko kung gaano kalalim. Pag ganyan kasi kalalim, eventually sigurado mortality rate ko mataas. Nauna nang nagpahayag si Interior Secretary John Vic Rimulya na walang foul play sa pagkamatay ni Cabral at mayroon anya itong seryosong intensyon na kitlin ang sariling buhay batay sa lumabas na resulta ng inisyal na investigasyon. Ganun pa man, sinabi ng Philippine Nako, may intensyon na. Nako. Pero si Mama, hindi kumbinsido na, kasi allegedly sabi niya, di ba? Yung si Cabral positibo at depressed sa ayon sa PNP, nako po, Rudy, istoryahin na naman yan. Mahirap yan. Oo, hanggat hindi nakikita ng taong bayan, walang maniniwala sa inyo. VP Duterte visited Tebes at Madriaga. Anong sagot ng attorney mo? Attorney, masosopla ka ngayon dito. DILG na nagsabi ha. Ipasok mo. Gawa ka naman ng matibay na depensa mo rito. Kinumpirma naman ng Department of the Interior and Local Government na bumisita sa Camp Bagong Diwa si Vice President Sara Duterte noong Oktubre para kumausap ng isang bilanggo. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Chef, batay sa impormasyon ni Interior Secretary John Vic Rimulya, si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. umano ang binisita ng Vice Presidente at hindi ang kanyang umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Paliwanag ni Secretary Rimulya, may mga CCTV footage na makapagpapatunay sa pagbisita ni VP Sara. Hindi tinukoy ng kalihim kung ano ang napag-usapan ng dalawa pero posibleng kamustahan lang umano ito. Sa harap ito ng pahayag ni Madriaga na 2 beses siyang binisita ni Duterte para kumbinsing hindi na ituloy ang expose laban sa Vice Presidente. Nauna nang isinumite ni Madriaga sa Office of the Ombudsman ang kanyang sinumpaang salaysay kung saan inaakusahan niya si Duterte na tumanggap at gumamit ng pera mula sa mga POGO operator para sa kampanya noong 2022 elections. Tiniyak naman ni Rimulya na masusing iimbestigahan ang mga akusasyon ni Madriaga para malaman kung may merit o katotohanan ang mga ito. At yan ang balitang Wala na yan, Diyos mio. Lahat ng mga pinagsasabi ni Madriaga, walang sustansya. Ngayon, ano yung sagot ng abogado? Kasi ito may patunay na Sino? May patunay na ito, si DILG. CCTV, merong Ulitin natin, check nyo na po ba sa BGMP kung merong CCTV, merong visitation documents, kung pumunta ba talaga si VP Sara sa BGMP sa Camp Bagong Diwa? Pumunta siya ron pero kinausap niya si Arnie Teves, hindi si Madriaga. Si Arnie Teves? Si Arnie Teves ako usap. May CCTV po nung footage? I think so. May records yung warden, pinakita. The warden was there present during the meeting. Wala naman daw pinag-usapan masyado kundi nagkumustahan lang. So that was the extent of the report to me. That was October 19? Tama ho ba? I think so, yes. Yes. Abogado? Yan, hirap talaga sa inyo, no? Oo, magkapera lang kahit yung ng kliyente, kasinungalingan, sasakyan nyo. Paano ngayon yan? Supalpal ngayon yung makabayan. Supalpal ngayon itong si Saba Queen. Yung lalaki din na pangalan nun, yung taga Mountain din. Yung nagsulong ng impeachment kay VP Sara, yung party list din. Nakakahiya kayo At ito CCTV footage. Nakita yung paglabas sa elevator o sa lift. Itong si Yusek,
Cabral sa hotel sa Baguio. Ano ang usapin dito, Baba? Nahagip sa CCTV ang mga huling sandali ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral sa hotel sa Baguio City. May nakita ring kutsilyo sa hotel room at nagpositibo sa antidepressant drug ang labi ni Cabral. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ito ang kuha sa loob ng Ayon Hotel sa Baguio, kung saan nag-check-in si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pasado 1:00 ng hapon noong December 18, kasama ni Cabral ang kanyang driver na si Cardo Hernandez na lumabas mula sa elevator. Ilan ito sa mga huling sandali ni Cabral bago siya natagpo ang patay sa bangin sa Cannon Road, Tuba, Benguet noong araw ding yun. Sa paghahalughog sa hotel room ni Cabral, may nakuhang kutsilyo at ilang gamot. Pero iniimbestigahan pa yan. Base rin sa toxicology report ng PNP, nagpositibo sa antidepressant drug ang mga labi ni Cabral. Sa ngayon, isinuuna ng DPWH sa Ombudsman ang computer at mga dokumento ng yumaong dating DPWH official. Alinsunod ito sa sabpina ng Ombudsman. Ang gusto namang makuha ngayon ng PNP ay yung cellphone ni Cabral para makita kung sino ang mga huli niyang nakausap. Humingi na sila ng search warrant mula sa korte para makuha nila yan at masuri. Ayon naman sa NBI, isa sa ilalim sa lie detector test ang driver ni Cabral. Sa nauna nitong testimonya, iniwan daw niya sa Cannon Road ang kanyang amo malapit sa bangin. At nang bumalik siya, hindi na niya ito mahanap. Ilang mambabatas ang nagsabing kaduda-duda ang pahayag na yan ng driver na itinuturing ng person of interest. Sa kasagsagan naman ng investigasyon, kinumpirma ng Benguet Provincial Police Office na nag-medical leave si Police Colonel Lambert Suerte. Una nang sinabi ng DILG na may kapabayaan ang mga pulis dahil hindi na i-turn over ang mga gamit ni Cabral. Nagbabalita mula sa frontline. Yun na. Paano kaya yan? Paano kaya kung totoo kaya yung hinala ng taong bayan na iba o yung nababalita na iba yung nasa picture, yung sa tabi ng concrete barrier? Sino daw yun? Aba. Yan ang malaking katanungan. Kaya kung umabot ka sa video na to, Merry Christmas ho at mamaya Dispires na, 24 na ho ng Disyembre at binabati ko kayo ng maraming Merry Christmas. Ingat ho kayo sa ibang bansa, saan man kayo sa Pilipinas. At kung umabot kayo sa video na ito, sabihin nyo kung nasa na kayo. Para malaman ko kung saan umaabot yung video natin na ito ha. Hanggang sa muli, pakilike and share at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mo kakalimutan mag-subscribe at ang importante, yung bell all. I-hit nyo yung bell all para everyday kayo nakakatanggap ng video o upload videos natin. Hanggang sa muli, bye-bye.